Good morning, good afternoon, good evening. Saan mang dako ng mundo kayo naroroon, naway samahan ninyo ako na basahin ang book of John chapter 4 verses 37 to 54. But before reading this, we'll just read the reminders of God written in Romans chapter 10 verse 17. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. May God bless you more, and please subscribe, like, share, and comment na rin po. 17. So then, faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. Kaya nga, ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig, at ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo. And in John 3, verse 19. And this is the condemnation, that light is come into the world, and men love darkness rather than light, because their deeds were evil. At ito ang kahatulan, na naparito ang ilaw sa sanglibutan at inibig pa ng mga tao ang kadiliman kaysa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang mga gawa. For everyone that doeth evil hateth the light, neither cometh to the light, lest his deeds should be reproved. Sapagkat ang bawat isa na gumagawa ng masama ay napupuot sa ilaw at hindi lumalapit sa ilaw upang huwag masaway ang kanyang mga gawa. And in Matthew chapter 5 verse 14, ye are the light of the world. A city that is set on an hill cannot be hid. Kayo ang ilaw ng sanglibutan. Ang isang bayan na natatayo sa ibabaw ng isang bundok ay hindi may tatago. And in verse 16, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Lumiwanag na gayon na ang inyong ilaw sa harap ng mga tao, upang makita nila ang inyong mabubuting gawa, at kanilang luwalhatiin ang inyong Ama na nasa langit. And in John chapter 8 verse 12, then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Muling ang nagsalita sa kanila si Jesus na sinasabi, Ako ang ilaw ng sanglibutan. Ang sumusunod sa akin ay hindi lalakad sa kadiliman, kundi magkakaroon ng ilaw ng kabuhayan. And in chapter 9 of John chapter 9 verse 5, as long as I am in the world, I am the light of the world. Samantalang ako'y nasa sanglibutan, ako ang ilaw ng sanglibutan. And in Proverbs chapter 6 verse 23, for the commandment is a lamp, and the law is light, and reproofs of instruction are the way of life. Sapagkat ang utos ay tanglaw
at ang kautusan ay liwanag, at ang mga saway na turo ay daan ng buhay. And in Psalms 119 verse 105, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ang salita mo'y ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Let's go back to John chapter 6 verse 63. It is the Spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang espiritu nga ang bumubuhay, sa laman ay walang anumang pinakikinabang. Ang mga salitang sinalita ko sa inyo ay pawang espiritu at pawang buhay. And last but not the least, in 2 Timothy chapter 3 verse 15, and that from a child thou hast known the holy scriptures, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. At mula sa pagkasanggol ay iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na makapagpadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness. Ang lahat ng mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala, sa pagsaway, sa ikatututo na nasa katwiran, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal, tinuruang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Now we will proceed to the book of John, chapter 4. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. May God bless you more. Please subscribe, like, share, and comment na rin po. And herein is that saying true, one soweth and another reapeth. Sapagkat dito'y totoo ang kasabihan, isa ang naghahasik at iba ang umaani. I sent you to reap that whereon he bestowed no labor. Other men labored, and ye are entered into their labors. Kayo'y sinugo ko upang anihin ang hindi ninyo pinagpagalan. Iba ang nangagpagal at kayo'y siyang nagsipasok sa kanilang pinagpagalan. And many of the Samaritans of that city believed on him for the saying of the woman, which testified, He told me all that I ever did. At marami sa mga Samaritano sa bayang yaon ang sa kanya'y nagsisampalataya dahil sa salita ng babae na nagpatotoo. Sinabi niya sa akin ang lahat ng mga bagay na aking ginawa. So, when the Samaritans were come unto him, they besought him that he would tarry with them. And he abode there 2 days. Kaya nang sa kanya'y magsidating ang mga Samaritano, ay sa kanya'y ipinamanik nila na matira sa kanila, at siya'y natira roong 2 araw. And many more believed because of his own word. At lalo pang marami ang mga nagsisampalataya sa kanya dahil sa kanyang salita.
and said unto the woman, Now we believe, not because of thy saying, for we have heard him ourselves, and know that this is indeed the Christ, the Savior of the world. At sinabi nila sa babae, Ngayoy, nagsisisampalataya kami, hindi dahil sa iyong pananalita, sapagkat kami rin ang nakarinig at nalalaman naming ito nga ang tagapagligtas ng sanglibutan. Now after 2 days he departed thence and went into Galilee. At pagkaraan ng 2 araw ay umalis siya doon at napasa Galilea. For Jesus himself testified that a prophet had no honor in his own country. Sapagkat si Jesus din ang nagpatotoo na ang isang propeta ay walang kapurihan sa kanyang sariling lupain. Then when he was come into Galilee, the Galileans received him, having seen all the things that he did at Jerusalem at the feast, for they also went unto the feast. Kaya nang siya'y dumating sa Galilea ay tinanggap siya ng mga Galileo ng kanilang mga kita ang lahat ng mga bagay na kanyang ginawa sa Jerusalem sa kapistahan, sapagkat sila man ay nagsiparoon din sa kapistahan. So Jesus came again into Cana of Galilee, where he made the water wine. And there was a certain nobleman whose son was sick at Capernaum. Naparoon ngang muli siya sa Cana ng Galilea na do'y kanyang pinapaging alak ang tubig. At naroroon ang isang mahal na tao na ang kanyang anak na lalaki ay may sakit sa Capernaum. When he heard that Jesus was come out of Judea into Galilee, he went unto him and besought him that he would come down and heal his son, for he was at the point of death. Nang mabalitaan niya na si Jesus ay dumating sa Galilea na mula sa Judea, ay naparoon siya sa kanya at ipinamanhik sa kanya na siya'y lumusong at pagalingin ang kanyang anak na lalaki, sapagkat siya'y naghihingalo. Then said Jesus unto him, Except ye see signs and wonders, you will not believe. Sabi nga sa kanya ni Jesus, Malibang kayo'y mga kakita ng mga tanda at mga kababalagan, ay hindi kayo magsisipaniwala sa anumang paraan. The nobleman said unto him, Sir, come down, here my child die. Ang mahal na tao ay nagsabi sa kanya, Ginoo, lumusong ka bago mamatay ang aking anak. Jesus said unto him, Go thy way, thy son liveth. And the man believed the word that Jesus had spoken unto him, and he went his way. Sinabi sa kanya ni Jesus, Yumaong ka ng iyong lakad, buhay ang anak mo. Pinaniwalaan ng lalaki ang salitang sinalita sa kanya ni Jesus at siya'y yumaon sa kanyang lakad. And as he was now going down, his servants met him and told him, saying, Thy son liveth. At samantalang siya'y lumulusong ay sinalubong siya ng kanyang mga alipin na nangagsasabi na ang kanyang anak ay buhay. Then inquired he of them the hour when he began to amend, and they said unto him, Yesterday at the 7th hour the fever left him. Itinanong nga niya sa kanila ang oras ng siya'y pasimulan ng pagaling. Sa kanya nga'y kanilang sinabi, Kahapon ng 7 oras, inibsyan siya ng lagnat. So the father knew that it was at the same hour in the which Jesus said unto him, Thy son liveth. And himself believed, and his whole house. Naunawa nga ng ama na sa oras na yaon nang sabihin sa kanya ni Jesus, Buhay ang anak mo.
at siya'y sumampalataya at ang kanyang buong sangbahayan. This is again the second miracle that Jesus did when he was come out of Judea into Galilee. Ito nga ang muling pangalawang tanda na ginawa ni Jesus nang siya'y pumaroon sa Galilea na mula sa Judea. Thanks be to God be all the glory and praise. Thank you also for reading the Bible with me. Please subscribe, like, share, and comment na rin po. May God bless you more and good day po.